Magandang umaga sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Totally mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa kabundukan kung saan naghahakot tayo ng simento at saka ng mga materialis At kanina pa nga umaga mga kaibigan, marami ang nagchat-chat sa atin, marami ang nagtatanong bakit nag-sign off ang Solid Edge Singapore mga kaibigan. Alam natin ang Solid Edge Singapore mga kaibigan ay sa pamumuno ni Madam Gingging. Yan po yung namumuno dyan mga kaibigan. At nagulat din tayo, meron na rin reaksyon si Wow Life. At nabasa rin natin yung mga comment doon. As in, nung tingnan natin yung kanyang Facebook account, meron din nga doon nakalagay na sign off. Pero doon sa kanyang video naman, as in walang tayong makikita na talagang nag-sign off mga kaibigan yung Solid Edge Singapore mga kaibigan. So yan po ang ating topic for today. Pero bago yan, shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna, at sa lahat ng ating mga viewers. Kay Najisa Bicolana at TV Considerate and Mamish Tikayons and Sugarcane Channel. Sana po madalaw din ninyo yung kanilang mga YouTube channel. Sila po yung mga tao na simula ay naging kasama natin at hanggang ngayon ay sumusuporta sa ating YouTube channel. So ito na nga mga kaibigan, kasi nakapag-reaction na rin nga si Wow Life at marami na rin siyang naipaliwanag. So marami pa rin yung nagsasabi sa atin at nagme-message, ano ba talaga ang nangyari sa Edge natin, kasi ito na ba talaga yung sunod na mawawala. Kasi yung mga sponsor mga kaibigan, yung iba ay parang nagkaroon na ng pagtalo-talo, nagkaroon ng mga imahinasyon at kung ano-ano pa, diba? Kasi nga kahapon talagang kahit sa ang comment section mga kaibigan ay talagang nag-away-away, or ibig sabihin ay talagang ipinupos nila na ang sunod na ay yung EDC. Bago napanood pa rin natin yung mga live ni Kapudi, na marami pa rin doon yung mga nagtatalo-talo. Ako yung nalulungkot mga kaibigan, kasi nga yan yung sinabi sa atin ni Kuya Putput before nang siya ay mawala, na ayusin ang lahat. At ngayon nga ay may mga lumalabas na ganyan, may mga roon din ako mga record na lumalabas na pag-uusap nila, hindi natin alam kung sa GC nila or kung saan mga kaibigan. Kaya siguro itong grupo na ito, sa isip ko ay tuluyan na rin bumitaw mga kaibigan. Tutuluyan ang bumitaw. At kamula kaninang alas 2 yata yun, alas 2 yung pisahan na natin ang alamin bawat member nila, kinakausap natin lahat ng alam natin na pwedeng sumusuporta sa kanila ay tiningnan natin at inalam natin. As in, hindi pa naman natin nakakausap yung mismong founder niyan. Pero ako ay nalulungkot na bigla silang mabibitiw. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan, na nadala sila sa bashing, kung ano pa man. So may nalaman tayo mga kaibigan na ang talagang nangyari, yun lang pinaka-GC nila, yung naging sign off, kasi parang nagpahinga sila doon sa mga daming isinesend na kung ano-ano, yung mga talo-talo, yung mga issue kay Papa Edge. Yun po mga kaibigan, at kaya minabuti nilang sinign off yung kanilang GC. As in, ang alam natin mga kaibigan, merong mga nag-left or merong pero ang totohanan daw niyan, at nakausap din natin ang isang pretty nanay, hindi lang yung founder, nagpahinga lang sila ng isang gabi na parang inirelax nila yung kanilang mga sarili. At sabi nga ng pretty nanay mga kaibigan na nakausap natin ay hindi nila iiwan ang EDC mga kaibigan. Kaya ako ay nagpapasalamat na hindi talaga tuluyang iniwan ng Solid Edge Singapore ang EDC mga kaibigan. Kasi kung malapit na ang birthday ng ating diwata na tuloy, yung ating Bibi Biansi mga kaibigan, at hindi na natin ninanais na magkaroon pa ng issue kung ano pa man. As in, marami ang nagiging issue, pati yung sino ba yun, yung isang sponsor na nasa
nasa titas, ang pangalan ay Ana Romando ba gayon? Basta ganun ang pangalan mga kaibigan, hindi natin ma-memorize yung pangalan. Pero naglabas na rin siya na sinasabi niya na alam niyang scripted pero tuloy daw yung EDSI or tuloy yung kanilang suporta. Ang sa akin naman mga kaibigan, kung mismong nalalaman ninyo at nagsasabi si Biancy na scripted yung mga yan, bakit hindi ninyo i-post talaga at bigyan nyo ng katibayan para naman yung ating mga viewers ay hindi talaga umasa. Kasi kahit ako mga kaibigan ay aasa, ay kung mismong siya yung nakakausap ninyo, talagang prueba na talagang totoo yung sinasabi ninyo. Kasi pag nakikita ko, as in wala akong nakikita na walang ganon, walang ganito. Ibig sabihin ko, para sa akin is real. Ay kung sabi nga nila nakakausap daw ninyong mabuti yung beneficiaries, yun siguro ang totoo kasi mismong doon malalaman kung ano ba talaga yung totoo, di ba? Pero ako naniniwala ako na real is real. Kaya mga kaibigan, kung ano pa man yung sabi ko nga, kung may mga kontak kayo doon sa bata, as in wag nating hikayatin na laging ganon. Sabi nga ni Dr. Lab, huwag natin turuan yung bata. Huwag natin turuan ng hindi kaaya-aya laban kay Papa Eds kasi andyan lang naman sila. Nagkita natin na talagang mahalaga si Biancy kay Papa Eds, diba? So maging masaya tayo talaga kung gusto nating makatulong doon sa beneficiaries, na makatapos si Biancy. Huwag nating masyadong anuhin yung kanyang pag-iisip, guluhin, kasi nga ang hirap mga kaibigan na sila ay nag-aaral, meron pa silang iniisip na iba, no? May iniisip ang iba, may iniisip na ganito garin at doon nga sa live ni Dr. Live kagabi, marami siya daw mga naikwento about sa mga nangyayari. Pero wag naman sanang ganon, wag nating turuan yung bata na ganon, kasi mabait yung bata na yun mga kaibigan. At hindi rin ako maniniwala na sinasabi nila dyan ay isang araw ay mawawakwak din si Biancy. As in, hindi po tayo naniniwala kasi yung mga magulang pa lang yan mga kaibigan ay talagang makikita natin na talagang tapat or talagang nakapokus sa kalingap mga kaibigan. Kaya sana tama na yung mga bashing. Wag na nating isipin na yung nangyari kay Juan ay mangyayari kay Pedro mga kaibigan, kasi iba yung pangyayari sa kanila iba, di ba? Iba yung pangyayari sa kanila. Ay wag sana na magkaroon ng napakaraming ganun garin. Sinasabi pa nila dyan na nagkita si Mariel at si Papa Eds 11 ng gabi. Ano ba talaga ang katibayan ninyo? Kung kayo may mga katibayan na talagang sinasabi ninyo dyan mga kaibigan na sila ay nagkikita, ay i-post ninyo. Mas maganda na may ebidensya, hindi yung kuro-kuro o kung ano pa man sa mga comment section. As in, sinisira nyo. Sinisira, mga kaibigan. Yun yung akin na yun yung aking masasabi sa mga bagay na yan. Kasi sayang naman yung nasimulan ng mga bata, sinimulan na pagtulong ni Papa Eds. Hindi lang kay Papa Eds ngayon nakatutok yung mga mata ng mga basher, pati din kay Biancy mga kaibigan. Ay samantalang nag-aaral yung mga bata. Kaya nga nilinaw natin kagad sa mga pretty nanay na kayo ba ay tuluyan ng magsa-sign off? Iiwan nyo na ba talaga yung Biancy or yung EDSI mga kaibigan? Pero nanindigan sila na andyan sila at susuporta mga kaibigan. Nakasupport pa rin po. Yun lang kanilang mga GC yung nag-sign off mga kaibigan, at hindi yung pag-support nila dito kay Naido at Biancy. Alam natin mga kaibigan na meron talagang maka-Ido at meron ding maka-Biancy. Pero nandito tayo mga kaibigan sumusuporta sa dalawa. Sana kung kayo ay maka-Biancy, ay wag po nating hanapan ng butas si Papa Eds. At kung ganoon din po tayo, kung tayo ay maka-Ido, ay wag po nating hanapan si Biancy ng negatibo. Bagkus mag-focus tayo doon sa point na maganda para sa kanila.
Oh, kita ninyo, sabi nga lang ni Kuya Bal Santos Matubang, ang basihan ng pagiging isang matibay na serye ay yung makalampas ng 1 year. More than 1 year na mga kaibigan, 10 months na ang EDC. 'Di ba? 18 months. So ibig sabihin mga kaibigan, matatag na ang EDC. Kaya wag po nating hayaan na mabalot tayo ng kalungkutan o mabalot kayo noong mga bashing. At kapag kayo ay naniwala sa mga bashing na yan mga kaibigan, kayo ay pagtatawanan, labis na pagtatawanan. Sana mamaya mga kaibigan na kapag napanood nung mismong founder itong ating reaction video ay magkaroon din siya ng paglilinaw doon sa ibang mga nagtatanong sa atin. Kasi ang nakausap natin ay dalawang pretty nanay na mas malapit sa founder mga kaibigan. As in yung founder naman kasi ay hindi rin natin hindi man natin nakakausap. At sabi nga halos hindi kami close, ganon mga kaibigan, hindi kami close kasi basta ganon ang ibig ko sabihin. Kaya mas binabuti ko na doon muna ako mag-umpisa sa mga malalapit sa kanya. So siya na po yung bahalang mag-explain kung bakit nag-sign off yung kanilang GC, kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi yun lang yung nakarating sa akin mga kaibigan. Nag-sign off lang ng isang gabi para matahimik yung kanilang kaisipan. Kasi yung iba kasi naniniwala na sa mga sabi-sabi, at yung iba ay nananatili na nakasuporta dito sa EDC. So tama naman yung ginawa nila mga kaibigan, na pansamantala nilang nag-close doon sa kanilang mga usapan or kung ano pa man, para sa ganun malaman nila kung ano ba talaga yung katotohanan, kung talagang sila ay nasa puso nila ay yung pagsuporta kay doon sa serye, or kung wala na. Ay mas maganda rin yung ginawa nila mga kaibigan, na nalaman nila na kung sino yung susuporta at kung sino yung hindi. 'Di ba? Kaya ako, tama lang yung ginawa nila para malaman nila kung sino ba talaga yung nagiging 50-50. Kasi mga kaibigan, kapag 50-50 yung paniniwala mo, parang ikaw ay maniniwala na ay si Edo siguro ay ganito garini, si Biancy siguro ay ganito garini. As in, wala namang issue na masyado kay Biancy na about sa yung ibig sabihin may boyfriend si Biancy or ano pa man, ilan lang yun. Pero ang nakapokus talaga sila ay kay Papa Eds na mayroong iba. Pero ito lang yung masasabi ko, hanggat wala akong nakikita at wala akong napapatunayan na may syuta si Papa Eds na iba, still naniniwala ako na mayroong magiging pagmamahalan ang EDC, o may pagmamahalan ang EDC. So maraming salamat sa ating lahat. God bless and goodbye, and thank you very much.